Mga mahal na kapwa Pilipino, bago pa man tayo magsimula, nais kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay maaring maging pinakaimportanteng video na mapapanood ninyo ngayong buwan na ito. Lalo na kung kayo ay isang pensyonero ng SSS o mayroon kayong mahal sa buhay na umaasa sa buwan ng pensyon mula sa SSS. Bakit? Dahil kung hindi ninyo malalaman ang mga bagong patakaran na ito, posibleng ma-hold ang inyong pensyon at maaring hindi na kayo makatanggap ng inyong pera sa tamang oras. Hindi ito biro. Hindi ito chismis. Ito ay opisyal na hakbang ng Social Security System at apektado ang bawat isa sa inyo na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon. Kaya naman, pakinggan ninyo ng mabuti ang bawat salitang sasabihin ko sa video na ito dahil bawat detalye ay mahalaga para sa inyong benepisyo. Kung ito ang inyong unang pagkakataon na mapunta sa channel na ito, maaari kayong mag-subscribe na ngayon at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang benepisyo ng ating mga kababayan. At kung mayroon kayong kaibigan o kamag-anak na pensyonero ng SSS, paki-share na rin ang video na ito para makarating ang importanteng impormasyong ito sa kanila. Ang isang share mo ngayon ay maaaring makatulong sa isang lolo o lola, isang tatay o nanay na hindi maantala ang kanilang pensyon. Kaya wag nating hayaang mag-isa silang harapin ang pagbabagon ito nang hindi sila handa. Ngayon, simulan na natin. Ang Social Security System o SSS ay nagpapatupad na ng isang bagong Unified Disbursement System. Sa madaling salita, binabago ng SSS ang paraan ng pagpapadala ng buwanang pensyon sa lahat ng mga pensyonero sa buong Pilipinas. Ang layunin ng bagong sistemang ito ay tiyakin na ang tamang tao lamang ang nakakatanggap ng tamang halaga ng pera sa tamang oras at sa tamang paraan. Mukhang simple lang pakinggan, pero ang katotohanan ay maraming pensyonero ang maaaring maapektuhan kung hindi sila mag-iingat at kumilos agad. Isipin ninyo ito, maraming taon kayong nagbayad ng kontribusyon sa SSS. Buwan-buwan, idinabawas ang inyong sweldo para mapunta sa inyong SSS contribution. At ngayon, pagdating ng panahon na dapat na ninyong matanggap ang inyong benepisyo, ayaw ninyong maantala iyon dahil lang sa isang maliit na problema sa inyong bank account o sa inyong mga record sa SSS. Kaya naman napakahalaga ng video na ito para sa inyo ngayon. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang lahat ng pensyonero na tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon ay kailangan nilang tiyakin na ang kanilang nakalista na bank account sa SSS database ay aktibo, verified, at tama ang lahat ng detalye. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kailangan ninyong suriin kung ang inyong pangalan sa inyong bank account ay eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa inyong SSS records. Kailangan ding tiyakin na aktibo ang inyong bank account. Ibig sabihin, hindi ito natutulog o hindi na ginagamit. At kailangan din na verified ang account na ito sa SSS system. Napakaraming pensyonero ang hindi alam na may ganitong pagbabago. At dahil dito, marami ang maaaring mabigla kapag hindi dumating ang kanilang pensyon sa inaasahang petsa. Hindi natin gusto iyon para sa inyong pamilya. Hindi natin gusto na maabala ang isang lolo o lola dahil lang sa isang administratibong issue na maaaring maayos ng mas maaga kung alam lang nila ang gagawin. Para sa mga pensyonero na tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines, isa sa mga pinakasikat na bangko para sa mga benepisyaryo ng gobyerno, kailangan ninyong kumpirmahin ang inyong impormasyon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng SSS Online Portal, na kilala bilang My SS Portal, o personal na pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Ang proseso ay hindi masyadong komplikado, pero kailangan itong gawin ng mas maaga para maiwasan ang abala sa susunod na release ng pensyon.
Ganoon din ang sitwasyon para sa mga gumagamit ng Development Bank of the Philippines o DBP at Philippine National Bank o PNB. Ang lahat ng mga ito ay kabilang sa mga bangkong pinagkakatiwalaan ng SSS para sa disbursement ng buwanang pensyon. Kung kayo ay isa sa mga pensyonero na naka-enroll sa alinman sa tatlong bangkong ito, huwag baliwalain ang paalala na ito. Bisitahin ang SSS portal o pumunta sa SSS branch at i-verify ang inyong bank account details. Ngayon, nais ko rin pag-usapan ang tungkol sa mga pensyonero na gumagamit ng mga digital platforms para matanggap ang kanilang pensyon. Oo, posible na rin ngayon na matanggap ang SSS pension sa pamamagitan ng GCash at Union Bank. At para sa mga gumagamit ng dalawang digital banking platform na ito, may hiwalay ding proseso ng verification na kailangan ninyong sundin. Hindi ito katulad ng tradisyonal na bank verification. Kailangan ninyong tiyakin na ang inyong GCash account o Union Bank account ay fully verified at nakakonect pa sa inyong SSS records ng tama. Para sa mga gumagamit ng GCash, mahalagang tiyakin na ang inyong GCash account ay fully verified, hindi lamang basic verified. Ang fully verified na GCash account ay nangangailangan ng valid ID at ilang personal na impormasyon. At ang inyong pangalan sa GCash ay dapat na eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa SSS. Para sa Union Bank, katulad din ng proseso. Kailangan ninyong tiyakin na ang inyong Union Bank account ay nakakonekta sa inyong SSS records ng WOSTO. Kung may kahit na anong pagkakaiba sa mga detalye, maaaring ma-hold ang inyong pensyon. At dito natin maaabot ang isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng video na ito. Ang SSS ay nagpapaalala rin na ang pagbabayad ng pensyon sa pamamagitan ng tseke ay malapit ng itigil. Oo, nakarinig kayo ng tama. Kung kayo ay isa sa mga pensyonero na hanggang ngayon ay tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng tseke, kailangan ninyong mag-enroll na sa isang bank account o digital wallet ng mas maaga. Ang SSS ay tuluyang ititigil ang paggamit ng tseke bilang paraan ng pagbabayad ng pensyon. Ito ay bahagi ng kanilang programa para ma-modernize ang sistema at matiyak na mas mabilis, mas ligtas, at mas epektibo ang pagpapadala ng benepisyo sa bawat pensyonero. Kung kayo ay isa sa mga matagal nang gumagamit ng tseke para matanggap ang inyong pensyon, huwag kayong magpanik. Marami pa kayong oras para mag-enroll sa isang bank account. Maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa pagpapalit ng inyong disbursement method mula sa tseke patungo sa isang bank account o digital wallet. Ang mga SSS staff ay handang tumulong sa inyo sa prosesong ito. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit isinasagawa ng SSS ang lahat ng mga pagbabagong ito. Ayon sa SSS, isa sa mga pangunahing dahilan ng bagong Unified Disbursement System ay upang mapigilan ang mga kaso ng duplicate na bayad. Nagtataka kayo kung paano ito nangyayari? Nangyayari ito kapag ang isang pensyonero ay nakalista ng 2 beses sa sistema o kapag may error sa database ng SSS na nagiging sanhi ng double payment. Ito ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa SSS funds na kung wala ay maaaring magamit pa para sa mas maraming benepisyo para sa lahat ng miyembro. Pero higit sa lahat, isa sa pinakaseryosong problema na tinutugunan ng bagong sistema ay ang patuloy na pagpapadala ng pensyon sa mga miyembrong namatay na. Ito ay isang malungkot pero totoo at malawak na problema. Sa ilang kaso, nangyari na ang pera ng SSS ay patuloy na napupunta sa bank account ng isang pensyonero kahit na matagal na siyang pumanaw. At ang kanyang mga kamag-anak ay hindi nag-report sa SSS ang kanyang pagpanaw. Ito ay isang malaking issue. Hindi lamang sa pinansyal na aspeto ng SSS, kundi pati na rin sa integridad ng buong sistema. Sa pamamagitan ng bagong Unified Disbursement System, nais ng SSS na palakasin ang kanilang verification process upang matiyak na ang bawat piso ng pensyon ay napupunta sa mga taong tunay na karapat-dapat at tunay na buhay. Ito ay para sa kabutihan ng lahat ng miyembro ng SSS,
kabilang ang mga kabataan na ngayon ay nagbabayad pa lang ng kanilang kontribusyon at umaasa na sa hinaharap ay matatanggap nila ang kanilang karapatang benepisyo. Ngayon, nais kong ituro ang isang bagay na maraming pensyonero ang hindi inaasahan. Sinabi ng SSS na kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba sa inyong pangalan sa inyong record ay maaaring maging sanhi ng pagkaantala ng inyong pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pangalan sa SSS records ay Maria Santos, pero ang inyong pangalan sa inyong bank account ay Maria T. Santos na may middle initial, maaaring may problema ito sa sistema. Sa mata ng SSS verification system, dalawang magkaibang tao ang mga pangalang ito. At dahil dito, maaaring ma-hold ang inyong pensyon hanggang sa maayos ang pagkakaibang ito. Mukhang maliit na bagay lang iyon para sa atin, pero sa sistema ng SSS, bawat titik at bawat numero ay mahalaga. Kaya naman lubos na inirerekomenda ng SSS na ang lahat ng pensyonero ay mag-check ng kanilang record sa SSS at tiyakin na ang lahat ng impormasyon, lalo na ang pangalan, ay eksaktong kapareho ng nakalagay sa kanilang bank account at sa kanilang valid ID. Kung may pagkakaiba, mas mabuting ayusin ito agad bago pa maging sanhi ng abala. Paano ninyo malalaman kung tama ang inyong record sa SSS? Ang pinakamadaling paraan ay ang pag-login sa My SSS portal. Kung wala pa kayong account sa My SSS, maaari kayong mag-register online o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para matulungan kayong mag-register. Kapag naka-login na kayo, maaari ninyong tingnan ang inyong personal na impormasyon at tiyakin na tama ang lahat. Kung may mali, maaari kayong mag-submit ng request para sa correction ng inyong record. Para sa mga hindi komportable sa paggamit ng internet o para sa mga walang access sa computer, huwag kayong mag-alala. Maaari kayong personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa mga staff doon. Dalhin ang inyong valid ID at ang inyong SSS card o SSS number para mas mabilis ang proseso. Ang mga SSS personnel ay handang tumulong sa mga pensyonero at miyembro na ma-navigate ang mga pagbabago sa sistema. Mayroon pa kaming isang importanteng impormasyon na nais naming ibahagi sa inyo. At ito ay tungkol sa isang benepisyo na maraming pensyonero ay hindi alam na maaari nilang ma-avail. Ayon sa SSS, ang mga pensyonero na may kwalipikadong dependent ay maaaring mag-apply para sa karagdagang dependent allowance. Ang dependent allowance ay isang karagdagang halaga ng pera na idadagdag sa inyong buwanang pensyon bilang tulong para sa inyong mga dependent. Sino ang kwalipikado bilang dependent para sa layuning ito? Una, ang inyong asawa na hindi nagtatrabaho o hindi tumatanggap ng sariling pensyon ay maaaring maging kwalipikadong dependent. Pangalawa, ang inyong anak na may kapansanan ay maaari ring maging kwalipikadong dependent kahit na siya ay higit sa 2 taong gulang na, basta mapatunayan na siya ay may kapansanan at umaasa sa inyo para sa kanyang kabuhayan. Ito ay isang mahalagang benepisyo na marami ang hindi nakakaalam. Kaya naman kung kayo ay may asawa o anak na may kapansanan, lubos naming inirerekomenda na mag-inquire kayo sa SSS tungkol sa dependent allowance na ito. Ang proseso ng pag-apply para sa dependent allowance ay karaniwang nangangailangan ng ilang dokumento upang mapatunayan ang inyong relasyon sa inyong dependent at ang kanilang katayuan. Maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para malaman ang eksaktong listahan ng mga requirements at para matulungan kayong simulan ang proseso ng pag-apply. Huwag palampasin ang pagkakataong ito dahil ito ay isang karagdagang tulong na karapatan ninyo bilang SSS pensyonero. Ngayon, balikan natin ang mga praktikal na hakbang na kailangan ninyong gawin para masiguro na hindi maantala ang inyong pensyon sa ilalim ng bagong Unified Disbursement System. Una, i-check ang inyong record sa SSS. Mag-login sa MySS portal o pumunta sa SSS branch. Tiyaking tama ang lahat ng inyong personal na impormasyon,
lalo na ang inyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan at address. Pangalawa, i-verify ang inyong bank account. Tiyakin na ang inyong bank account na nakalista sa SSS ay aktibo at gumagana. Tiyakin din na ang inyong pangalan sa bank account ay eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa SSS records. Kung may pagkakaiba, makipag-ugnayan sa inyong bangko para malaman kung paano i-update ang inyong pangalan nang naaayon sa inyong SSS records o legal na pangalan. Pangatlo, kung kayo ay gumagamit ng GCash o Union Bank para matanggap ang inyong pensyon, tiyakin na ang inyong account sa mga platform na ito ay fully verified at nakakonekta sa inyong SSS records ng tama. Makipag-ugnayan sa customer service ng GCash o Union Bank kung kailangan ninyo ng tulong sa prosesong ito. Pang-apat, kung kayo ay gumagamit ng cheque para matanggap ang inyong pensyon, kumilos na ngayon. Mag-enroll sa isang bank account o digital wallet bago itigil ng SSS ang cheque-based na disbursement. Huwag hintayin na mawala na ang pagpipilian bago kumilos. Panglima, kung kayo ay may kwalipikadong dependent tulad ng asawa o anak na may kapansanan, mag-inquire sa SSS tungkol sa dependent allowance at simulan ang proseso ng pag-apply kung hindi pa ninyo ito nagagawa. At pang-anim, manatiling updated sa mga pinakabagong anunsyo ng SSS. Ang SSS ay regular na naglalabas ng mga advisory at update sa kanilang opisyal na website, social media pages, at sa pamamagitan ng media. Siguraduhin nakasubscribe kayo sa tamang mga channel para laging makatanggap ng pinakabagong impormasyon. Napakaraming pensyonero sa buong Pilipinas ang umaasa sa kanilang buwanang pensyon mula sa SSS bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Para sa marami, ang buwanang pensyon ang nagbibigay sa kanila ng pagkain sa hapagkainan, nagbabayad ng kanilang gamot, at tumutulong sa iba pang pangunahing pangangailangan. Ang isang buwan na pagkaantala ng pensyon ay maaaring magdulot ng malaking kahirapan sa isang pamilya. Kaya naman, napakahalaga na kumilos tayo agad at tiyakin na natutupad natin ang lahat ng kinakailangan ng bagong sistema. Alam namin na ang ilan sa inyo ay maaaring maramdaman na masyadong maraming bagay ang kailangang gawin. Ang ilang pensyonero, lalo na ang mga mas matatanda, ay maaaring hindi sanay sa paggamit ng online portals at digital systems. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Narito ang magandang balita. Hindi kayo nag-iisa. Ang SSS ay may mga staff sa bawat branch na handang tumulong sa inyo ng personal. Mayroon din kayong mga kapamilya at kaibigan na maaaring tumulong sa inyo na manavigate ang prosesong ito. At mayroon din kaming channel na ito na patuloy na magbibigay ng pinakabagong impormasyon at step-by-step na gabay para sa inyo. Nais din naming banggitin na ang mga pagbabagong ito na inisasagawa ng SSS ay hindi ginagawa para pahirapan ang mga pensyonero. Ang layunin ay gawing mas mahusay, mas maaasahan, at mas ligtas ang sistema ng disbursement para sa lahat. Sa huli, ang mga pensyonero mismo ang makikinabang kung ang sistema ay mas malinis, mas tumpak, at mas epektibo. Ang bawat pisong nasasayan sa duplicate payments at sa payments para sa mga namatay na ay piso na maaaring napunta sa pagpapalakas ng SSS funds para sa mga kasalukuyan at hinaharap na benepisyaryo. Kaya naman, huwag nating tingnan ng mga pagbabagong ito bilang isang pasanin. Sa halip, tingnan natin ito bilang isang pagkakataon para matiyak na tama ang lahat ng ating mga record sa SSS at para maprotektahan ang ating mga karapatan bilang miyembro. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa mga hindi pa nag-check ng kanilang SSS record sa mahabang panahon na tiyakin na tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon. Bilang pangwakas, nais naming ipaalala sa lahat ng aming mga manonood na ang pinakamahalagang hakbang na maaari ninyong gawin ngayon ay ang kumilos agad. Huwag hayaang lumipas ang mga araw at linggo nang hindi ninyo ginagawa ang mga kinakailangang hakbang. Mag-log in sa My SSS portal ngayon
at i-check ang inyong record. Tawagan ang inyong bangko at tiyakin na aktibo at tama ang lahat ng detalye ng inyong bank account. At kung kailangan, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng personal na tulong. Kung ang video na ito ay naging kapaki-pakinabang sa inyo, nais naming humingi ng isang maliit na pabor. Mag-comment sa ibaba ng video na ito at ipaalam sa amin kung ano ang inyong naging karanasan sa pagbabago ng SSS disbursement system. Mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa proseso ng verification? May mga alalahanin ba kayo tungkol sa inyong bank account o sa inyong record sa SSS? Ibahagi ninyo ito sa comment section dahil ang inyong mga katanungan at karanasan ay maaaring makatulong sa iba pang mga pensyonero na may katulad na sitwasyon. At kung mayroon kayong kakilalang pensyonero ng SSS na kailangan ng impormasyong ito, paki-share ang video na ito sa kanila sa Facebook, sa inyong family group chat, o sa kahit anong platform. Ang isang share ninyo ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa buhay ng isang pamilya. Salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala sa channel na ito. Patuloy kaming magbibigay ng pinakabagong at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa SSS at sa lahat ng benepisyo na karapatan ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Maraming salamat at muli, huwag kalimutang i-verify ang inyong SSS records ng mas maaga para hindi maantala ang inyong pinaghirapang pensyon.